sa asthma, tinaasan na naman ang dosage. Kasi sabi ng doktor, it might be the reason na nagkakaroon ka ng sleep paralysis kasi you're trying to breathe. Niro-roll out niya guys, but of course, hindi niya matitest kung ano talaga ang result kaya binabangungot ako. Do not think that God created human beings just to be as slaves. No, the creation is When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else. Hi guys, good morning, good morning. Nagulat kayo sa aking mata. Agoy, nandito ko sa bintana guys, nakasilip-silip. Kagigising ko lang. Ay, nandiyan na si daddy. Alam mo guys, nakabisa ako dahil pupunta ako sa hospital. Mayroon akong appointment today sa doktor. So, nandiyan na si daddy guys, nakita ko na sa bintana. So, nandun si Reyna sa school. So, siguro after ng doktor, ng hospital. And then, pwede kaming dumiretso pagsundo kay Ray. O, sige na, lalabas na ako. Ay, naku. Init na guys. Super init na. And daddy's here. Hi, daddy. Video ako. Galing yan ng work. Sinuna. Tumakas lang ako, no? Hindi ka nagpaalam? Hindi ah. Hindi na yung bedding bus ride. Ayan. Palis na kami guys. Sana matapos ako na kaagad-agad. Para diretso na kami sundo kay Ray. Ayan guys, nandito na kami guys. Parking na. And then, balitaan ko na lang kayo. Maya-maya. Ang init kay grabe. Hi guys. Nandito pa rin ako guys. As in, ang tagal. So si daddy umalis muna. Sinundo si Ray. Kasi alauna na guys. So, hindi pa rin ako natawag. Sabi nung nurse, meron pa daw 2 pasyente before me. So, ganitong struggle kapag government hospital, no? What to do? So, later ulit guys. Nandito na kami sa bahay. The baby is hungry. Si hi, bebe. So, ang nangyari guys, pumunta mo na si daddy sa school. Sinundo ito. Kaya dinala niya ito sa clinic kanina. Doon sa pinuntahan ko. Hindi na ako naka-video doon after kasi nagmamadali na si daddy. And also it's bawal. Yeah, of course, it's bawal. Mamadali si daddy dahil kailangan niya mag-punch out dun sa planta. Okay, so at dito guys, kinuhanan ako ng dugo. 1 minute guys ha. Ayan, kinuhanan ako ng blood test. Tapos yung result, ipapasa dito sa local health center kung saan ako chine-check ng asthma. Diyan ipapasa yung result. Tapos yung gamot ko sa asthma, tinaasan na naman ang dosage. Kasi sabi ng doktor, it might be the reason na nagkakaroon ka ng sleep paralysis kasi you're trying to breathe while having asthma attack and then falling to sleep. Parang ganon. Niro-roll out niya guys, but of course hindi niya matitest kung ano talaga ang result kaya binabangungot ako. But for now, yun muna ang dinadiagnose niya. Kasi wala pa yung blood result ko. And then, there is a request na, alam mo yun ang tawag doon, mayroon daw isang test na patutulugin yung tao, ilalagyan ng mga aparatos. But that would be another request kung aprobahan. Kung anong nangyayari sa akin while I'm sleeping. Kung bakit ako nagkakaroon ng bangungot.
Pero medyo matagal-tagal pa yun guys, at saka doon yun sa Sultan Qaboos University, yung pinakamalaking yung university dito ng King, at saka nandun mayroong malaking ospital sa loob. Doon lang daw yung ginagawa. But still, request pa lang naman yun. But doing that, dahil doon sa test na yun, madadiagnose ng doktor completely kung bakit talaga ako binabangungot palagi kapag mayroon akong asthma attack. But for now, ang roll out lang muna niya is taasan yung dosage ko sa asthma, yung yung Relvar ko, yung bago kong inhaler. Kasi might be one reason daw kaya binabangungot ako, kasi hirap ako makahinga while falling asleep kasi nga inatake ako ng asthma. So yung air pipe tight siya, di ba? At saka guys, ngayon lang sinabi sa akin, sa so many years na ako nagpupunta sa mga check-up, ngayon lang sinabi sa akin na ako pala ay maliit ang aking lalamunan. Kaya pala pagka kumain ako guys, ay kailangan ko ng tubig palagi. Napapansin niyo palagi akong tawag dito, nabubulunan kapag kumakain. Kunti lang kain ko, maya-maya tubig agad. Kasi pala maliit ang aking lalamunan. So, pag ako daw ay nagkakaroon ng food allergy, kapag kumain ako ng bawal, tapos nagkaka-allergy ako, syempre magsuswell yung aking throat. Mas lalo siyang magliliit. Masyado siyang liliit. Kaya pala last time nung naka-attack ako sa hipon, talagang walang pumasok dito guys, kundi tubig lang at saka lugaw. Kasi talagang nag-swell siya, mas lalo siyang kumipot. Kaya pala ako madaling ma-choke kasi maliit pa lang aking lalamunan. Ngayon lang sinabi sa akin guys, so for so many years, pabalik-balik ako sa mga asthma doctor. Hindi, dito kasi ako pumunta sa chest specialist doctor. Meron palang chest specialist. Akala ko yung asthma doctor hawak na din nila yung sa chest, hindi pala, iba pala, no? Ayun, ko ang daming mga ng medical field kayo, no? So at least nalalaman ko na kung bakit ako palaging nabubulunan. So isa din daw yan sa reason na nagkaka-sleep paralysis ako, dahil pag gina-asthma ako, nagta-tight yung aking lalamunan, and then yung aking air pipe nag-swelling, kasi pag may asthma ka guys, nagkakaroon ka ng inflammation. So that would be one of the cause. So for now, yun lang muna guys ang update ko. And kung mabigyan man ako ng test doon sa SQU, then thankful ako. Pag hindi naman, so wala tayong magagawa, kasi as I said, ngayon sa ministry po, sa government, limited na po ang medication na binibigay nila sa mga expat na katulad namin. Okay guys, so yun lang po muna, and mamaya ulit. Hi guys, welcome back again. Na dito guys, mag-alas 7 na ng gabi. Okay, alis ulit kami kasi pupunta kami sa Gala Church guys. Ito yung araw ng schedule ni Reyes sa catechism. Kasi before mag-communion, kailangan nilang i-meet yung pare one-on-one with the parents. So naka-schedule siya today si Reyes. So ayun, papunta ulit kami doon sa Gala Church, yung pinuntahan namin noon na nagbayad kami sa kanyang communion fee. Hi guys, we're here na. Marami nang naka-parking. Kasi about mga 15 student ata sila ngayon ang imimit ng pare. Say hi baba. Sleepy ang aking dala. Okay, saan punta na kami guys? Sa Paris Hall daw Doon tayo sa tapat ng office, Paris office.
creation of this world. Do not think that God created human beings just to be as slaves. No, the creation is the overflowing of God's love. Overflowing of God's love. And in certain things we do not say that is, we do not define this as selfishness. We say certain things. Can you give them for 2 days in the church and stay there peacefully at home? No. You want to see them. You want to see them. You will be totally upset. Totally upset. So that is the case with God. God can't losing any of his children going away from him. So sometimes I have asked here, telling why God created them subjects to him. Subjects to him. Because God cannot create everybody equally. Then there will be so many gods. All will be gods. So God's love is Hi guys, expressed. nandito kami sa bahay. Sorry. Kararating lang guys. Anong ulam? Wow. Guys, so nagluto si Brian ng munggo. Nagluto yung kapatid ko ng munggo guys. Actually, before kami umalis, naglata na kong munggos. Pinakuluan ko na yung munggo. Akala ko matapos ko. Kailangan na namin umalis, kaya nagpatuloy si Brian. Si Brian na yung nagtuloy magluto ng munggo, guys. So, ayun. Okay. So, maaga kaming umalis, guys. Alam niyo kung bakit? Kasi kanina, di ba, pumunta ako sa check-up ko, yung sa doktor. Ngayon, ako yung pinakalas na pasyente. Pagdating kasi ng alas 2, magsasara na yung pharmacy. Syempre, nabutan ako ng class sara ng pharmacy. Hindi ko nakuha yung aking gamot. Ganun pa rin naman yung gamot ko guys, yung Relbar. Pero tinasan yung dosage. Kasi parang nasa tingin siguro niya, mas maganda kung mataas ang dosage ng gamot ko na yun for asthma. Para hindi ako masyadong bangungutin. In case na magka-attack ako. So, hindi ko nakuha guys. So, nag-aga kami ngayon. Akala ko mag-open ang pharmacy sa hapon. Doon sa clinic na yun. Yung pala hindi. So, we're trying tomorrow. Pero wag na lang. Sabi ko wag na lang. Sa susunod na lang na. Kasi meron pa naman akong... sorry guys. Meron pa naman akong gamot na napagaw na naman ako. Diba yan? Meron pa naman akong gamot guys. So, tawag ito. Upo muna ako. Sa Thursday kasi merong eye check-up si Reye. Ako yung maglata muna ako guys. Napagod ako. I check up si Reye with the same clinic. Sorry. So, Thursday ko na lang din kunin yung gamot ko. Sabay na para isang biyahe lang. Kasi meron pa naman akong gamot. Nandun lang naman yun sa computer. Hindi naman yun mawawala. Alright. So, yun guys. Teka lang guys. Sandali. So, yan guys. Yun lang ang video natin for today. And then, nandun si Daddy, nagmasad sa kanyang paa. Meron siyang, pangmasad sa paa. Galing sa kay Nante. Yan, Daddy. Masad? Pangmasad. Yung, para siyang kuryente. Ganda yan Ayoko niyan. Mas lalong sumasakit ang aking katawan pag gumamit ng mga ganyan. Hindi mo ginagamit Sa akin, na lang. ginagamit. Haplas lang, okay na. Si Reye guys, nandun na sa toilet, nagpunas na dahil alas 10 na dito, mag-alas 10 na. Nagpunas ka na? No. You go na, punas na. Yeah, and then so you can drink your milk. Akala ko nagpunas na, papunta pa lang sa toilet. So yun guys, before ako mag-end guys sa aking video for today, meron palang nagpa-shoutout sa akin. First time shoutout to guys guys, okay. Mega love shoutout guys tayo. Mag-mega love shoutout tayo. First time ko mag-shoutout. Alright, mega love shoutout to Bike tayo. Ayan, thank you so much for watching my video. Shoutout sa'yo. So yan guys, ito lang muna. Ito ang ending ng kaganapan ng buhay-buhay namin dito sa Oman. And we'll see you again on our next vlog of course. And please don't forget to like and subscribe. And we would like to say thank you sa mga lahat ng mga nag-support sa amin. Alright, from
Mommy Ellen's nice talking to you guys. Good night, good evening, and bye-bye. We'll see you again on our next vlog. Si Daddy lang mag-bye-bye. Kasi ang bata nandun na sa toilet. Bye guys! See you again! Hi guys. Tinry ni Daddy yung aking paa. Aray ko. Yung sa machine na yan guys. Parang binabariin na yung aking talampakan. Ouch. Aray. Parang binabariin na. Galing yan kay ano guys, kay Nante yung sa bayaw ko. Binili daw niya 10 reals. 10 reals, mga ano yan, 1,000 plus sa atin. 1,300 siguro. Gumagalaw-galaw yung akong ano ko yung daliri. Tingnan mo dad, gumagalaw. Dali ko ko ni. Nayayanig eh. Ouch. Parang ano siya guys. Well, ano daw yan? Ano bang treatment niyan daddy? Ha? Ano ma-treatment niyan? Mawala lang yung ano? Ngalay? Hindi, kaya para ding minamassage yung ano. Pag masakit ang paa mo? Oo. Kaya yung minamassage ko ng daliri ko. Ito lang pang massage. Hindi pa masakit yung daliri ko. Hindi, yan na lang pag massage mo sa akin para hindi na ano masakit yung ano. Ginaganito nga kalupang kaya lang nakikiliti ako eh. The bata is there drinking milk for the ano before bedtime. The bata is there. Daming alibay ng bata. Aray ko. Aray ko. Kabila naman, kabila. Kabila naman guys, kabila. Para hindi na mapagod ang kamay ni daddy magmasad sa akin. Sa paa. Mahilig kasi ako magpamasad sa kanya sa talampakan ko. Sa, yung paa ko guys ba. Nagrereklamo siya dahil masakit ang kanyang kamay. Ayan na lang gamit ako. Parang ano yung ano ba sa kuko, yung vibration dun sa kuko, medyo masakit. So yun guys, mga ganap namin ngayong gabi. Yun ang ganap namin ngayong gabi. Agoy-agoy. Aray-aray. Bye guys, good night. Bye kayo dito. Bebe, bye-bye dito, bebe. Here. Bye. Yeah. Bye. Good night, guys. See you again in our next vlog. Bye-bye.